Hello Kathden fans! Mas marami ang naniniwala na Kathden, no? Sila na nga mga kasembreros at saka mas marami ang nagmamahal sa Kathden and then Kathden sapat na and then mas dumadami ang nagmamahal sa kanilang mga kasembreros. Maraming items sa vlog na ito kung kaya sit back and relax and enjoy mga kasembreros. Unahin ko ito. So si Ma'am Bel Mariano at saka si Sir Alden ay nasa parang pinagtabi sila mga kasembreros, no? Kasi pareho silang nanalo kagabi ng Anak TV Awards, Anak TV Seal Awards mga kasembreros. Si Sir Alden, dalawa yung kanyang napanalunan dito, yung Hall of Fame niya at saka yung Makabata Anak TV Seal Awards. Parang makabata na yung nagiging inspiration siya ng kabataan, and then kay Ma'am Bel Mariano itong Anak TV Seal Awards. Si Ma'am Kath mga kasembreros ay suki na rin ng ganito, no? Nakailang awards na rin siya actually mga kasembreros. So pero ngayon ay parang it's at Sir Alden's time. At saka marami ang awardan. Pero ang ina-highlight natin dito ay si si Sir Alden mga kasembreros. And then ito so natatawa ako dito sa may comment ni Yumi Jane Katog. Ito tatanda mag-isa, referring to Sir Alden nga sa kanyang interview kagabi. Parang I can't believe man ay di talaga magpapahuli yan. Paano makulit kayo sa love life? Di siya makakapag-focus kaya pribado muna. Tapos yung picture ng Kathden mga kasembreros na happy ang heart. And then yung picture ni Sir Alden kagabi sa 24 oras. And then yung picture nila noong kasama pa si Catherine sa Hello Love Again sa Canada mga kasembreros. So talagang dumadami ang fandoms ng Kathden kahit na dinideny at saka single sila panwari mga kasembreros sa kanilang buhay sa ngayon. So nafe-feel natin yung pressure ni Sir Alden, yes, pero okay na yan, Paps, no? We are here to support you all the way. And then ito, no, Mami Min, ito yung time na na 1 hour ago post ni Ma'am Donna May Landicho. Mami Min, Mama Ten, Alden Richardson, Catherine Bernardo, and friends sa USA. So binilugan niya dito, emphasizing yung Kathden na ang lawak-lawak naman ng space ay bakit magkatabi ang dalawa sa MRT yata ito mga kasembreros, no? Or sa LRT or train doon sa Amerika. Pero ano ko, nasa Manila na sila nito mga kasembreros na parang pauwi na sila kasamang glam team ng parehong side. Tapos si Mami Min, of course, no? Tapos ang natutuwa ako din sa mga comments ng iba na ang lawak-lawak naman ng space pero bakit magkatabi pa rin sila mga kasembreros, no? Ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasembreros doon dito na may bagahe ang bawat isa, na may mga baggage sila mga kasembreros. So ang lawak naman ng bakante pero bakit kailangan magtabi ang dalawang ito mga so natatawa ako at saka natutuwa sa mga comments mga kasembreros. And then ito, so isa pa to nagpapainit sa Kathden mga kasembreros na tambalan or na private na relationship mga kasembreros. 14 hours ago, pinost ng Famous Chronicles, mainit na balita, isang private invitation ang nagpaluha sa mga Kathden supporters matapos kumpirmahin na welcome si Alden Richards sa tahanan ng Bernardo kailanman. Sa pag-uwi ng kuya ni Catherine na si Kuya Kevin ay mula sa ibang bansa, hindi raw nagdalang isip na imbitahan si Alden sa Casa Bernardo. Isang kilos na nagpapahiwatig na tila seryoso ng pagtanggap ng pamilya sa aktor. Maging ang mga pasalubong na ibinigay kay Alden ay nagpapatunay na hindi na trabaho ang pinag-uusapan kundi isang personal at emosyonal na kaugnayan. Ang closeness ni Alden at ni Kuya Kevin, Kenny ang nalagay niya dito, no, ay patikim na ba sa soft launch ng real life romance. Ang family support na ito ay game changer. Huwag kang magpahuli sa update at mga nakakilig na detalye ng mapagbabago sa pananaw mo sa Kathden. So ito mga kasunod, natutuwa ako dito. Ito, naniniwala ako sa mga ganito mga kasembreros. Although hindi man literal, na alam natin na in-invite si Sir Alden talaga niya Kuya Kevin, and welcome naman talaga si Sir Alden sa Casa Bernardo. Bakit mo naman hindi i-welcome ang isang tao naging parte ng buhay nila, di ba? Dati talagang nagpapadala ng pagkain, no? And kahit sa naman sa mga special occasions, no? Alam naman natin yun mga kasembreros, no? Talagang hindi lang ito pang promo
hindi lang ito pang trabaho lang mga kasos, kundi personal, kumbaga pa, nandun yung closeness ng Bernardo at saka Fulkerson family mga kasembreros. So ang sobrang closeness, sobrang lalim na relationship ay hindi lang magtatapos sa ganoon mga kasembreros. So tapos dito, pictures no ng Bernardo family at saka ni Sir Alden mga kasembreros. So pero ang videos na ito ay of course ay pinagtagpi-tagpi lamang mga kasembreros. Pero natin no, na-flash natin nakaraan na si Sir Alden ay nagiging bumibisita talaga doon sa Casa Bernardo mga kasembreros. So yun talagang hindi lang sa ngayon kasi nga busy, and sabi nga niya dati every time na nagkakaroon siya ng time ay pumupunta siya talaga doon mga kasembreros sa bahay ni na Ma'am Catherine. So sabi dito no, next item natin, Pinoy pop scene 22 hours ago. Ang ganda ni Catherine Bernardo, parang siya ang liwanag na nagpapasya sa bawat eksena. So tapos picture ni Ma'am Catherine mga kasembreros. And then yung mga kakulitan ni Ma'am Catherine pala no. Dito yung mga padila, yung mga pangiwi, may mga parang nayaya mo, tapos kumakain ng ice cream, kumakain ng kung ano-ano. So ito pa yung mga throwback pictures no na shinare ng isang Catherine or Kathden admin mga kasembreros. Na kung saan ay bagay na bagay ang kanilang vibes ni Sir Alden, kasi alam naman natin no, kapag si Ma'am Catherine at Sir Alden nagsama ay wala pong dull moments. Ano ka po, nakakatuwa at saka nakakatawa ang dalawang ito kapag nagsama mga kasembreros. And sa pa dito, celebrating party no ni Queen Flor, tapos magkasama ang Kathden. So this was Hello Love Goodbye days pa mga kasembreros no, celebrating party, naka-black pareho, sina Joy and Ethan, tapos may strike no ang danitito niya, phenomenal box office cinema king mga kasembreros sa kanyang picture or sa kanyang damit dito. And then ito, so natutuwa ko rin dito na si Sir Alden ay kinukumpara siya no kay Sir Mayor Vico Soto ng Taguig. 20 hours ago posted ng Ano Ka As a Mom. Sabi niya ito, these two are the most admired gentlemen in their generation. Alden Richards for his excellence in the field of movie and television industry, and Mayor Vico Soto for his exceptional leadership and good governance in terms of politics. They may differ in their chosen field, but both of them possess good qualities which make them excel and well-loved by their fans and constituents. God bless you both. You deserve to be recognized and appreciated. So agree na ako dito mga kasembreros no, na si Sir Alden at saka si Mayor Vico Soto ay they're doing an excellent job no sa bawat larangan na meron sila mga kasembreros. And then ito, next item natin, friends who like Kathniel. Pero yung kanyang dito ay parehong Kathniel and Kathden mga kasembreros. Sa Kathden, heart ang kanyang emoji. Sa Kathniel naman ay wow. Pero ito po ay lamang no, throwback photos mga kasembreros. Pero hindi na posible ang Kathniel na magtambalan or magkabalikan mga kasembreros. Kasi dito, close chapter na yun para kay attorney or para kay Reyna ng Taquilla. And then ito, so na feature ulit ang Kathden sa showbiz mismo, doon sa kanilang pagkapanalo. And tama nga ito mga kasembreros na wala pong makakapantay at makakahigit sa nagawa ng Kathden mga kasembreros. Sabi niya dito ay Kathden Tandem, Hari at Reyna ng Taquilla. Wala pang sinong artista ngayon ang nalagpasan ang kinita ng pelikula ng Kathden Tandems na Hello Love Again na ipinalabas noong 2024. As of this writing, ang worldwide gross ng pelikula ay umabot na sa 1.6 billion. 19 hours ago mga kasmas na posted. Hindi katakataka sa ginanap na PMPC Star Awards for Movies ang dalawang star ang tinanghal na Hari at Reyna ng pelikulang Pilipino. Unang nagtambal ang Kathden sa pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019 na kumita naman ng 880 million sa buong pagpapalabas nito sa sinihan. So, tapos picture ng Kathden mga kasmas. So, dumadami no? Grabe. Nakaka-overwhelm mga kasmas. Maraming salamat sa showbiz
mismo sa kanilang pag-feature sa Kathden mga kalors. And wala nga talaga makakapantay. Siguro, inaabahan ko dito yung kung magkano yung kikitain din ng Metro Manila Film Festival at kung ilan yung kasali. Malamang mga 10 or more than 10 ang kasali sa entries mga kasembero sa Metro Manila Film Festival. And aabangan natin ito. So ako nag-aabang kung aabot ba ng bilyon. Kasi dati, nung last year yata, nasa 500 million yung kinita ng 10 na pelikula ng mga kasembreros sa entry sa Metro Manila Film Festival. So ngayong 2025, abangan natin. Hoping na mas mataas mga kasembreros, no, kahit kumita ng 1 billion, hindi pa rin nakaya ang Hello Love Again na 1.6 billion. Pero ako po, no, bilang tao ay syempre no, concern naman tayo sa mga gumagawa ng pelikula, hoping na kumita rin ng malaki mga kasembreros ng kanilang mga pelikula ngayong 2025, kasi lahat naman ay pinaghihirapan din ng bawat producers, no, bawat artista, bawat mga crew, no, lahat mga staff, mga kasembreros ay may binabayaran din yan sila. So hoping na malaki rin po ang kita ng entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon mga kasembreros. Sa December 25 na yon mga kasembreros na ipapalabas. So isa nga dito yung pelikula na produced by Mami Min at saka ni Attorney Georgie mga kasembreros na Unmarry by Zanjo Marudo and Angelica Panganiban. So yun po. And then ito, ang cute ng pangalan din dito ng ang buhay ay parang life na pangalan sa Facebook. Tapos kinumpal niya dito yung picture ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, pictures ni Ma'am Catherine sa KFC, sa CAD, sa dental clinic mga kasembreros, at saka sa KFC ulit, no? Grabe, wala na ako masabi. Ikaw na lang palagi. So beautiful kasi, Catherine Bernardo. And yan, Catherine Bernardo the Queen, Catherine Bernardo fans. At nakakatuwa dito. So ano man siya, no, easy postings ang ginagawa ng mga tao, no. And then ito, ang Pinoy Star Pulse mga kasembreros one day ago ay nag-congratulate din, no, sa Kathden mga kasembreros. Huge congratulations to Catherine Bernardo and Alden Richards mga kasembreros, no, honored as King and Queen ng Taquilla sa 41st PMPC Star Awards for Movies para sa Hello Love Again nga mga kasembreros. So talaga nakakatuwa lang. And then ito, mas matutuwa ka dito sa pinost niya Yumi Jane Kato. Ito lang sapat na, no, Kathden. Kathden lang sapat na, panatag pa rin ako. Low-key lang tayo kasi mas healthy, mas tahimik. Susuko lang ako pag iba na ang pinakilala ng bawat isa. Pero hanggat wala, panatag tayo dyan. Kathden Road to Forever. So, amen. 15 hours ago na pinost niya Yumi Jane mga kasembreros. Tapos yung picture ng Kathden na nasa Dubai sila, interviewed by ABS-CBN. So nasa Dubai na sila nito mga kasembreros for their last leg ng promo ng Hello Love Again. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang Kathden fan dito, no? Sunrise and Nature Lovers, Catherine Bernardo and Alden Richards. Naka-yellow si attorney, naka-white naman si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, no, na kanyang lover in secret mga kasembreros. Tapos ito, Kathden updates unofficial, your heart deserves peace not pressure. Good morning. Tapos naka-side view na picture ni attorney mga kasembreros, no, na matangos ang ilong. Tapos naka-violet ang kanyang nail polish mga kasembreros. So sa amin dito yan cutics eh. Tawag dito cutics sa nail polish mga kasembreros, pangkulay sa kuko. So nakakatuwa kasi Kathden updates unofficial ang pangalan, no. Tapos si Ma'am, parang ano sila, Kathden din po mga kasembreros. And then ito, tama itong sinabi ni Mida Basilio. Sabi niya, bawi na bawi ang katawan, complete healed na si Catherine, kaya blooming to the max. Kasi nga yung kanyang katawan ay balik uli na siya mga kasembreros, no? Unlike dati na sobrang payat ni attorney mga kasembreros. Tapos ito,
So maliban sa isisingit ko na dito mga kasembreros, maliban sa ibang mga fans ay Primetime Media na-recognize ang si Sir Alden of course, and then yung iba pang mga awardees ng Anak TV Seal kagabi. Makabata, sabi dito congratulations to our Anak TV Seal awardees, Makabata Star Television, Chris Chu, David Licauco, Marco Massa, Will Ashley, Barbie Forteza, Gabby Garcia, and Shaira Diaz. Tapos Net Nakabata Star Alden Richards, Will Ashley, Caprice Cayetano, and Mika Salamanca. Tapos yung top 10 programs or top 10 favorite programs, Kapuso Mo, Jessica Soho, Family Feud, Eyewitness, 24 Oras, I Believe, Aha, and Amazing. So ito pa pala sa GMA lang po ito mga kasembreros, sana mga recipients pala. So hindi ko nabasa. GMA Network was recognized for its deep. So yun, again ang lola ko, Amazing Earth, tapos ang Anak TV Seal, tapos yung nag-iisa dito na award, Hall of Fame, Alden Richards mga kasembreros, no? And of course na Ma'am Bel Mariano, sina Andon Bell. So parang kasama rin sila mga kasembreros, no? Sila Danny Espanto sa ABS-CBN. So marami rin po sa ABS-CBN, hindi ko lang po nalista dito mga kasembreros, no? Na kanilang mga artista at saka mga pelikula, mga kasembreros, at saka mga program sa TV na kasi ang ABS-CBN parang kalat-kalat na siya ngayon, hindi na siya ABS-CBN talaga na pure solid kagaya dati kasi wala na silang franchise, which is technique nila yon para hindi sila magbayad ng malaking tax, ng malaking franchise, and so on mga kasembreros. So nakikipag-collaborate na sila sa mga platforms like Netflix, no, Facebook, YouTube, and more mga kasembreros. And then ito, ang cute ng dito kasi yung Kathden at saka yung Franceth ay napagtambal, no, ng basurera ng Malaysia. So yun siya mga kasembreros. So the tandems of Catherine Bernardo and Alden Richards and Francine Diaz and Seth Fedelin made a strong impression at the 41st DMPC Star Awards. Catherine was hailed the Tequila Queen and Alden Richards Tequila King, and for their film Hello Love Again. Tapos yung My Future You naman, ang Franceth naman ay ang movie love team of the year. Tapos My Future You naman sa kanang gawa ng My Future You na pelikula. So ang Kathden sa Hello Love Again, ang Franceth ay sa My Future You mga kasembreros. Tapos picture of course, no, ng Kathden at saka ng Franceth mga kasembreros. So yun po. And then okay, so yung mga next natin so ngayong araw pala ay kasi alas 3 ko ito vinoise over, hindi ko na nabutan yung live ni Sir Alden sa Casino Plus kasi 5 PM siya magla-live mga kasembreros. So maaring gabi ko na ito ma-upload, pero yung pag voice over ko kasi ay advance, no, 3 PM ngayong hapon mga kasembreros. Tapos baka bukas ko na maisasama yung kanyang pagla-live, no, sa Casino Plus mga kasembreros na event para mamaya alas 5 kasi yun mga kasembreros. So pero abang-abang po kayo doon, ha, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items, no. Grabe, nalula tayo dun sa dami ng items natin sa Kathden mga kasembreros. Actually madami pa, no. Isinasala ko na lang talaga mga kasembreros yung po pwede kong i-feature sa ating YouTube channel. So ngayon po ay December 3, 2025. Wednesday na po mga kasembreros, no, midweek na ng linggo. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasembreros. Ang title natin ay Awa, Hindi Seremonya. Ito po ay kwento, mahaba ito mga kasembreros. So ikukwento ko na lang po, no, at babasahin. Ito po yung time na kung saan si Lord Jesus Christ, that was Sabbath, no, kung sa atin po ay 7th day of the week, no, Sunday or araw ng pahinga in general na lang mga kasembreros. So na kung saan ay si Lord Jesus Christ at ang kanyang mga disciples ay nasa grain fields, no? Kumaga pa, nasa palayan, nasa triguhan, nasa taniman ng mga grains mga kasembreros. So dahil nagutom sila, ay nagsimulang mag-pluck, no? Manguha ng mga grain mga kasembreros ang mga disciples ni Lord Jesus Christ at saka siya, no? Kasi nga
kailangan nilang kumain kasi nagugutom sila mga kasembreros. So sabi sa verse 2, when the Pharisees saw it, they said to him, look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. So nagalit ang mga Pariseo kasi nga ay sinasabi nila na hindi o pa wala sa batas, na wala sa seremonya yung pangunguha ng grain or makakain sa field kapag araw ng pamamahinga. Sabi sa verse 3, but he said to them, Jesus Christ, na sinabihan niya yung mga Pariseo, have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him? Now he entered, or how he entered to the house of God and ate the showbread which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests. Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? Yet I say to you that in this place there is one greater than the temple. But if you had known what this means, I desire mercy, not sacrifice. So awa at hindi sakripisyo mga kasembreros, no, you would not have condemned the guiltless, for the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So ang word ng Sabbath mga kasembreros ay nagmula po sa Hebrew na Shabbat, no? Ng kalugan po ay day of rest, no? Para sa worship at saka para sa Panginoon mga kasembreros, or araw ng pamamahinga. Sa Merriam-Webster naman, ang ibig sabihin po ng Sabbath ay 7th day of the week, no? Ikapitong araw ng linggo. So dito po ay yung general truth na gustong malaman natin ni Lord Jesus Christ mga kasembreros ay yung katotohanan na mas mahalaga yung yung pagpapakita ng compassion, ng awa kasi nagugutom sila, no? At saka ng awa at saka ng care, no? At love mga kasembreros over yung pagsunod lamang sa mga religious rules, sa mga seremonya, sa mga procedures mga kasembreros, na kasi nakita mo na may parang lang yan parang may humingi sa'yo tapos ang dami mong pagkain, nagugutom yung humihingi sa'yo tapos ayaw mong bigyan kasi nga sabihin mo Sabbath ngayon, araw ng pamamahinga, hindi pwedeng magbigay, hindi pwedeng tumulong. So parang gano'n lang yan mga kasembreros, which is kumbaga pa hindi tama mga kasembreros. Ang sinasabi dito ng Panginoon, dapat maging maawain tayo at tumulong sa lahat ng araw, lahat ng pagkakataon kung meron tayong itutulong mga kasembreros. Kung pa, yung pagiging mabuti, yung pagtulong, yung kindness, yung pagiging mapagbigay, walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras mga kasembreros, at walang pinipiling pagkakataon. Hanggat kaya mong tumulong, ay tumulong ka mga kasembreros in a nice, in good intention. So, ito kasi yung yung mali ng marami na kapag kunwari, parang mas sinusunod nila yung mga seremonya, mas sinusunod nila yung mga pamahiin, mga huwag ka maglabas ng bigas kung gabi, huwag ka magwalis kung gabi. So, kunwari, kapatid mo nagugutom na, no? Tapos, kailangan magsaing. So, bakit hindi mo bibigyan ng bigas, no? Kahit gabi na mga kasmes ko nagugutom naman. So, yun siya, no? Think about this way. If we simply go through the motions of religious practices without truly embodying the values of compassion and mercy, are we really living out the teachings of our faith? Jesus is challenging us to reflect on the motivations behind our actions and to strive for a deeper, more authentic connection to our beliefs by highlighting the significance of mercy over religious regulation. So Jesus is ultimately calling us to be people, or to be of people of compassion and understanding, extending grace and forgiveness to others just as we ourselves have received. So dahil mabuti ang Diyos, dahil nagpatawad ang Diyos, dahil compassionate ang Diyos, dahil kind ang Diyos mga kasembreros, ay dapat din po tayong maging ganoon, because kumapa ang buhay natin ay dapat maging Christ-like tayo. Yun yung pinaka-purpose ng buhay. Okay? We can be an achiever, we can be successful, we can be a breadwinner, we can be a successful man or a victorious man, or high profile sa ating endeavor. Maaring may ranggo tayo, no, nasa posisyon tayo, nirespeto tayo, tinagalan ng tao, well-known tayo, famous tayo. No, we can be that kind of people mga customers, or those kind of people. Pero ang tendency kasi dito,
kapag ang purpose natin hindi natin nagagawa na gayahin natin si Kristo because He's the Son of the living God and we are His children. Kung pa tayo mga adopted sons and daughters. So the relevance of this passage extends to contemporary life by urging us to prioritize compassion and human need over rigid adherence to rules. It encourages us to focus on the spirit of the law, which is grounded in love and mercy rather than getting entangled in legalism. Recognizing Jesus as the Lord of the Sabbath prompts us to align our lives under His authority. Seeking His wisdom in navigating the complexities of our daily choices. Striking a balance between rest and compassion is crucial in a fast-paced world where the Sabbath should not become an excuse to neglect acts of kindness and mercy. So, pansin natin sabi dito, Sabbath should not become an excuse or to neglect acts of kindness and mercy. So, hindi natin gawing excuse, no? Sabado ngayon, hindi mo na ako tutulong kasi nga araw ng pahinga. Sabado ngayon, hindi mo na ako magiging kind, hindi mo na ako magiging merciful, hindi mo na ako magiging loving, hindi mo na ako magiging caring. So, which is mali mga kasambreros, no? Na kung saan ay tao dito, merong scenario dito na consider a modern day scenario where a person on the way to church encounters someone in need, like a stranded motorist with a flat tire. So, may isang tao daw na papunta sa church, tapos may nakasalubong siya ng isang tao na kailangan ng tulong, kagaya ng na-stranded na isang motorista na may flat na gulong, no, hindi makatakbo. So this situation mirrors the tension between religious obligations and opportunities for compassionate action. So Jesus' teachings in Matthew 12:1-8 would guide us to prioritize mercy and compassion, reflecting the heart of God's law in choosing to extend help to the stranded or stranded individual. This anecdote illustrates the practical application of the passage's message, emphasizing the paramount importance of acts of kindness and mercy in our daily life. So, yon, alam niyo mahirap na minsan, it requires wisdom. Paano mo timbangin ang sitwasyon? Paano mo gawin or i-perform ang isang bagay without over-tumbling the necessity or the obligation or responsibility that you have in the church or to God mga kasambreros during the day of Sabbath. So kung kaya it requires wisdom, pero yun talagang may ibabaw dapat yung mercy, kindness, and compassion mga kasambreros. So which is more important than any religious ceremony or sacrifice mga kasambreros. So sa application natin, in the hustle of everyday life, think about Jesus handled challenges from the Pharisees in Matthew chapter 12 verses 1-8. Jesus chose mercy over rigid rules. Are you showing compassion in your work and family even if it breaks with what society expects? His teachings call us to do more than follow rules. They call us to love. So yun, dapat maging handa tayo mga kasembreros na sundin yung kung ano mga mas matimbang mga kasembreros, which is mercy, compassion, kindness, and love mga kasembreros over dun sa mga seremonya, sa mga batas-batas, no, mga pamahiin, mga tradisyon mga kasembreros. So yun siya, no. Ano ito marami ang ganito na mas inuuna nila yung mga tradisyon, pamahiin over dito sa paggawa ng mabuti at saka pagtulong sa iba. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka compassionate heart, kind heart, merciful heart, mga kasambres, and a loving heart, just like what Jesus Christ did. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambres, and paalam po. I love you all.